Mabati po ako sa inyo ng isang magandang umaga. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat, aming Diyos, ang umagang ito ay pinagpapasalamat namin sa iyo. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang nagbigay at nagpapala sa pamamagitan po ng pagpapahiram ng buhay sa amin. Biyaya mo po na kami po ay masumpungan muli na mag-aaral ng salita mo. At biyaya mo po na pagpapalain mo ang sino mang makikinig, manunood sa video na ito, na kung saan ay maibabahagi, Panginoon, ang makapangyarihan mong salita. Kaya pangunahan mo po kami, ikaw lamang ang siyang maitaas sa amin pong buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay patuloy sa atin pong ginagawang series sa Book of 1 John. Natalakay po natin yung mga hadlang sa pakikipag-fellowship natin sa Panginoon, at ang unang malaking hadlang po sa ating pakikisama sa Kanya ay walang iba kundi ang kasalanan. So ipagpapatuloy po natin ito at basahin po natin muli yung unang Juan Kapitulo 1 talatang 7 hanggang 10. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang katotohanan. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Makikita ho natin yung sinasabi po ni Apostle John dito na isang napakalinaw na statement na kung kiniklaim po natin, sinasabi natin, inaangkin natin na tayo po ay merong pakikipag-fellowship sa Diyos, but walk in sin, we are liars, no? Kapag tayo po ay lumalakad pa rin sa kadiliman, sa kabila po ng pagsasabi nating tayo'y anak ng Diyos, tayo'y Kristiyano na, at nasa atin na ang Panginoong Jesucristo, tayo po ay nagsisinungaling. Sapagkat imposible po na meron tayong pakikipag-fellowship sa Diyos pagkatapos tayo po ay nabubuhay sa kasalanan. Because fellowship with God is in the context of obedience and holiness, mga kapatid. Yun po ang lagi nating pakakatandaan, na kapag tayo po ay mayroong pakikipag-fellowship sa Panginoon, dapat po ay maliwanag na nakikita ho sa buhay natin yung pagsunod sa kanyang mga salita at higit sa lahat, kabanalan. Bakit po kailangan pong makita sa atin ang napakahalagang context na ito sa atin pong pakikipag-fellowship sa Diyos? Kasi ang pagpapatunay po na tatay ho natin ay Diyos, na tatay po natin ay nasa langit, na ang tatay po natin ay matuwid, na ang tatay ho natin ay talagang pinakamakapangyarihan sa lahat, dapat po sinusunod natin siya. Yun po ang isa sa malinaw na pagpapatunay na siya po ang kinikilala nating Diyos at Panginoon sa ating pong pamumuhay. At the same time, kailangan po meron pong reflection ng kabanalan sa atin pong ginagawa. Kasi kung tinanggap mo ang Panginoon, siya po ay Diyos na banal. Wala pong mga susumpungan anumang kalikuan, anumang kasalanan sa Kanya. At dahil po Diyos siya na banal, lahat ng lumalapit po sa Kanya, lahat ng sumasampalataya sa Kanya, lahat ng tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at dakilang tagapagligtas, ay nagpapakita po ng kabanalan, mga kapatid, no? Kaya napakahalaga po na kapag alam nating nagkasala tayo sa harapan ng Panginoon, kailangan po ay ma-settled po ito, ma-settled po itong mga kasalanan na ito sa pamamagitan po ng paglapit natin sa Diyos. Kasi nabanggit din po natin that since our God is a God of light, no, siya po ay Diyos ng kaliwanagan. Kapag tayo pong mga tao'y nagkasala, dahil siya po ay Diyos ng kaliwanagan, naliliwanagan po tayo. Tayo po ay naitutuwid sa lahat ng ating mga karumihan, sa lahat ng ating pong
mga nagawang pagkakasala sa kanya pong harapan. Kaya ang sinasabi po rin dito na nais ko pong muling banggitin sa inyo, kapag tayo po ay nakikipag-fellowship sa Diyos, meron din po tayong malinaw na pakikisama sa atin pong mga kapatid sa Panginoon. No? Kasi ang Diyos ay nasa langit. So kung ang Diyos ay nasa langit po, ang kapahayagan ng ating paglilingkod sa Kanya ay ang ating mga kapatid sa pananampalataya. At dahil po meron tayong iisang Diyos, iisang pananampalataya, iisang bautismo, iisang Biblia po ang atin pong pinaniniwalaan, ay nagkakaroon po tayo ng pagkakaisa. Lalo na po kapag ang primary concern natin unang-una sa ating pagtitipon ay pagtitipon para po sa ating Panginoong Hesus. Kaya kung tama po yung una, magiging tama din po yung pangalawa. Ano yung pangalawa? Yung pakikipag-fellowship po natin sa ating mga kapwa mananampalataya. Which is napaka-halaga po na maisaisip natin na kapag tayo ay merong maayos na pakikipag-fellowship sa Diyos, madali na rin pong makipag-fellowship sa ating pong mga kapwa Kristiyano o sa ating mga kapwa mananampalataya. Subalit kung ang ating communion around the person of Christ ay broken, no? Hindi po maayos, no? Ano po ang reflection nito sa ating pakikipag-fellowship sa ating kapwa Kristiyano? Hindi rin po tayo magtatagumpay. Lagi pong may division, lagi pong may di pagkakaunawaan, mayroon pong pagkakanya-kanya sapagkat hindi po maayos yung ating pong pakikipag-fellowship sa Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga po if we really want to have a good relationship with our brothers and sisters, whatever denomination that we have, we should have first a good relationship with our Savior, with our Creator. Because unless we do that, hindi ho natin magagawang maranasan yung harmony, yung pagkakasundo, yung pagkakaunawaan sa body of Christ. Ngayon, sa atin pong pakikinig kay Apostle John, maari pong magkaroon tayo ng conclusion sa ating pong kaisipan that we need to be perfect in order to have a fellowship with God and His people. Pero ang sinasabi po ni Apostle John dito na malinaw, na hindi po ganon, sapagkat ang Panginoong Jesus mismo po ang nagsabi sa atin bilang mga tao pong makasalanan that none of us can say we are without sin. Wala pong makakapagsabi sa atin kahit sino mang taong nabubuhay, mga namatay na, maging yung mga darating na tao sa daigdig, na wala po silang kasalanan. Sapagkat malinaw po ang sinasabi ng Biblia na tayo pong lahat ay makasalanan. So, kung tayo pong lahat ay guilty sa pagiging makasalanan at pagkakaroon ng kasalanan, how is fellowship with God and our brothers and sisters in Christ possible? Paano po magiging posible ngayon yung ating pong pakikipag-fellowship, yung ating pong pakikisama sa ating mga kapatid sa Panginoon? Well, sabi po ni Apostle John, it is possible, says John, through the person and work of the Lord Jesus Christ. So, posible po, kahit na po makasalanan tayo, guilty tayo sa ating mga kasamaan at mga pagsuway sa harapan ng Panginoon, possible pa rin po na tayo ay magkaroon ng maayos na pakikipag-fellowship sa Panginoon. Bakit? Kasi may provision po ang Panginoon para po sa mga sumasampalataya sa Kanya. And that's the good news for all of us. Bakit po? Kasi kung hindi po nagbigay ang provision ng Panginoon sa atin, talagang mananatili po tayo sa ating kasamaan, mananatili po tayo sa ating kasalanan, hindi po tayo malilinis. Ngunit, tingnan niyo po ang kabutihan ng Panginoon, that through His Word, He's able to express what we need for us to be cleansed by our sins, no? Para po tayo ay magkaroon ng kalinisan, siya po mismo ang nagpahayag sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. And what is that biblical provision that came from God? Sabi po ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Saan tayo patatawarin?
from our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Sa Tagalog po, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at matuwid at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga karumihan sapagkat siya ay matuwid. This is a wonderful provision of God for you and for me. We as sinners, we as guilty of our sins, meron na pong pagkakataon to commune with God, to have a fellowship with God in spite of the fact that we are all guilty of our sins. Ano po itong napakagandang ito? Pag nagkasala tayo, at maliwanag naman po na araw-araw tayong nagkakasala sa harapan ng Panginoon. Kasi nga ang sinasabi ni Apostle John dito sa verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Pag binasa niyo po yung verse 10, if we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. No? So kapag tayo po ay nagsasabi na wala tayong kasalanan, dinadaya lamang po natin ang ating sarili, at wala sa atin ang katotohanan. And John goes on to in saying na kapag sinasabi nating tayo po ay hindi po nagkakasala at kailanman ay hindi nakapag-commit ng anumang karumihan sa harapan ng Panginoon, then ginagawa ho nating sinungaling ang Panginoon. And the truth is not in us. So we're all guilty. Mga kapatid, when we talk about sins, no? Kung pag-uusapan po natin ang kasalanan at pagiging makasalanan, guilty po tayo. Pero katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, ang Diyos ay napakabuti sapagkat binigyan niya po tayo ng provision sa pamamagitan ng kanyang mga salita na kahit anumang oras na tayo po'y magkasala, ikaw at ako ay meron pong Diyos na lalapitan na may kakayahang magpatawad, may kakayahang maglinis ng ating pong mga kasalanan, may kakayahang magtanggal ng anumang kaparusahan, ng kabayaran, kamandag ng kasalanan sa ating pong buhay. At ito po'y sa pamamagitan lamang ng confession ng ating mga kasalanan sa Diyos. So dito po natin makikita na yung traditional na practice natin noong araw na ipinagtatapat pa natin ang ating kasalanan doon sa mga kilalang mga tagapagturo ng simbahan noong araw para lang tayo po kuno ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Pero ang Diyos po ay nagpahayag ng kanyang mga salita that we can go directly to God and ask for His forgiveness by means of confession. Diba? Pwede na po tayong dumirekta sa Panginoon. Wala na pong padri-padrino, wala na pong mediator, sapagkat isa lang po ang tagapamagitan natin sa Diyos at sakat sa tao. Walang iba kundi ang Panginoong Diyos na nagkatawang tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po napakahalaga mga kapatid, na huwag tayong manatili sa kasalanan. Kasi pag nanatili po tayo sa kasalanan, ito pong kasalanan na ito ang gagamitin po ng dyablo para yung atin pong pakikipag-fellowship sa Diyos ay magkaroon po ng hadlang. Hindi po marinig ng Diyos ang ating mga dalangin. Hindi mo mai-enjoy yung pagdalo mo ng praise and worship ng Sunday morning. Hindi mo mauunawaan ang salita ng Diyos. Nagbibigay na ng kapahayagan ng Panginoon. Hindi pa rin natin maintindihan kasi binablock po ng kasalanan yung kapangunawaan na dapat ay maranasan natin sa salita po ng Panginoon. So napakahalaga po na kapag sinasabi nating Kristiyano, we have the provision of the Lord Jesus Christ. And what is that provision? For us to confess our sins before Him. Ipahayag po natin, huwag mong itago, huwag mong yakapin ang kasalanan. Ipahayag mo sa Panginoon, ilantad mo ang kasalanan sa Diyos. Kasi Diyos nga po siya ng liwanag eh. Lahat ng sasabi ng kasalanan sa Diyos, binibigyan niya po ng liwanag, nalalantad ang kasalanan, at higit sa lahat, patatawarin tayo ng Panginoon. Bakit kaya niyang magpatawad? Kasi siya po ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Siya lamang po ang nagbayad ng kasalanan mo at kasalanan ko. Siya lamang po ang namatay sa krus ng Kalbaryo at siya lamang ang muling nabuhay. At siya lamang ang tanging may kakayahan upang linisin tayo sa lahat ng ating mga karumihan. Why?
Because our God is a righteous God, sapagkat siya ay mabuti. Pero paano ka lilinisin ng Panginoon kung hindi ka lalapit sa Kanya? Paano ka aalisin ng Panginoon doon sa kamandag kabayaran ng kasalanan kung hindi mo naman aaminin sa Diyos? Kaya kung ako po sa inyo, umamin na tayo. After all, alam naman ng Diyos ang lahat ng bagay sa buhay natin. We cannot hide from God. He knows everything about ourselves. He knows everything that we do in all aspects of life. That's why we need to confess our sins, mga kapatid. Aminin na natin upang tayo po'y makatanggap ng pagpapatawad ng Diyos. Because unless na aminin natin, we're not able to experience His divine forgiveness. So mga kapatid, kung kayo po ay nakikinig sa videong ito at kayo po'y nagsasabing Kristiyano, pero hanggang ngayon may karga kayong sama ng loob, may galit kayo sa sino man, nakapwa nyo pa naman mananampalataya, paano nyo po natatagalan na sumasamba kayo sa Panginoon, nagtataas kayo ng kamay, we are singing beautiful worship songs every Sunday, and yet our heart is not right before God? Mga kapatid, huwag ho tayong mag-pretend, huwag ho tayong magpanggap. Alisin ho natin ang maskara sapagkat hindi naman ho tayo makakapagmaskara sa harapan ng Panginoon. Lahat po ay laid bare sa harapan ng Panginoon. Lahat ay hayag po sa harapan ng Diyos. Kaya huwag ho nating piliin ang magtago ng kasalanan. Huwag ho nating piliin ang magkarga ng sama ng loob. Kasi pag nagkarga po kayo ng sama ng loob tapos dadalo kayo ng church, you are being deceived by Satan himself. Ikaw ay dinadaya ni Satanas. At kahit anong gawin mong pagsamba, you're not going to enjoy the presence of God, and you will never experience the power of God's word that you are hearing about simply because meron kang kasalanang tinatago sa iyong buhay. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, one of the best thing that we can do before God is to confess our sins because He is faithful and just in cleansing all our sins. Kaya, mga kapatid, piliin natin ang mangumpisal araw-araw ng ating pong kasalanan sa Diyos. Kung kayo po'y napagpapala sa video na ito, sa salita ng Panginoon, paki-like nyo na lang po ang ating pong video, paki-share nyo na rin po upang marami pong tayong mga kapatid ang mapagpala po sa pamamagitan ng salita ng Diyos. God bless us all.